Hello guys, meron akong gustong i-share. Natatawa ako sa mga napapanood ko na mga influencer sa social media platform kagaya ng Facebook, YouTube at iba pa. Na kung saan ay pinagtatalunan nila kung para ba sumikat ang isang babae sa social media. Need niya ba talaga na siya ay kailangang magpakita ng mga masiselang bahagi ng katawan or magpa-sexy, sumayaw ng mga sexy dance, o anumang nakaka-boost ng kahalayan ng isang lalaki. Ako'y naniniwala na hindi naman kailangan talaga na magsayaw ka ng mga sexy o kaya magpakita ka ng mga masiselang bahagi ng iyong katawan para lang sumikat ka sa mga social media platform. Maraming mga talento ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. In fact, kinreate ng Diyos ang tao na maraming kayang gawin. It's either yan man ay entertainment or informative aspect. Ibig sabihin, hindi mo kailangan maglabas ng cleavage, ipakita yung size, para lang magkaroon ka ng maraming mga views. Pero reality check tayo. Hindi ba totoo naman talaga? Marami sa mga kababaihan, hindi ko naman nilalahat, na kung saan para lang magkaroon sila ng maraming views, ay nagpapakita sila ng mga bagay na hindi dapat ipakita. Mapa YouTube, mapa Facebook, mapa TikTok. Sumasayaw sila ng mahahalay upang paulit-ulit mo silang panoorin at magkaroon lamang ang mga kababaihan ng maraming mga viewers at followers. Kagaya sa akin, ako po ay merong mga social media platform kagaya ng Facebook, YouTube, ako'y nag-upload din sa TikTok. Madalas makita ko yung mga kababaihan, gaya ng binabanggit ko, hindi naman lahat, pero kapag ako ay nag-i-scroll, marami akong nakikita ng mga influencer na ang tataas ng views nila. Kasi ang content nila is yung mga may kinalaman sa kahalayan. Kagaya ng pagsasayaw ng sexy, pagsusuot ng maiksi, o kaya mga green jokes. Nagbi-million views sila tuwan-tuwa at habang lumilipas ang panahon, palala ng palala yung content na ginagawa nila for the sake of viewers. Masaklap niyan yung iba mga friends ko pa sa Facebook na kung saan ito yung mga tao na sinasabing sila ay kumikilala sa Panginoon at may pananampalataya sa Kanya. Pero hindi nila maiwasan na maglabas ng cleavage, hindi nila maiwasan na magsuot ng sexy o kaya sumayaw ng mga sexy dance na nagpapakita na unti-unti silang nahahatak ng sanlibutan nang hindi nila namamalayan. Nung ako ay nagpasimula na mag-TikTok dahil ako ay gusto din na makapagbahagi ng pabalita ng Panginoon kahit sa ganitong app, kahit sa ganitong paraan, napansin ko sa TikTok na napakaraming mga babae, kada scroll ko, kung hindi man 2, 3, ay sigurado sa 10 scroll mo, 4 hanggang 8 ang makikita mo doon na nagsasayaw ng sexy. Uulitin ko, hindi ko naman nilalahat kasi may mga matitino pa rin talagang babae na nagkakaroon naman ng maraming viewers dahil ipinapakita nila yung kanilang talent at hindi yung kanilang katawan. Pero hindi lang naman mga kababaihan na may problema kasi may mga lalaki sa katotohanan na wala namang TikTok account, hindi naman nag-upload sa TikTok, pero may mga TikTok apps sila. Kaya kadalasan maraming mga babae ang nadadala na magkaroon ng mga sexy content kasi marami silang mga customer na lalaki na nakaabang para panoorin yung mga kahalayan na content na kanilang ginagawa. Kaya siguro munting panawagan po ito para sa ating lahat. Hindi kailangan na magkasala ka sa Panginoon para lang makilala ka ng tao. Ang totoo, dapat ang mas ipakilala natin ay ang pangalan ng Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang siyang tagapagligtas at kailangan ng sangkatauhan upang hindi mapahamak. Kaya kung ikaw ay isang Kristiyano at nahahatak ka na mag-content ng kahalayan for the sake of views, sana itigil mo na kasi ikaw lang din ang mapapahamak niyan sa bandang huli. At kung ikaw naman ay isang tapat na Kristiyano at mayroong mga social media account at nakakahatak ng mga views, pero hindi dahil sa kahalayan, kundi dahil sa talento na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon, saludo ako sa iyo. Kaya tama po yung sinasabi sa Bible, huwag nating gamitin ang ating katawan bilang pinakakasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Kundi dapat makita ng tao ang ating kababaang loob at pamumuhay ng may kabanalan.